araw mga kabugis, ako muli si dito at welcome kayo sa akin channel, Manyaris Garden. Ang i-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano ko nagawa ito na mailagay dito. Kung paano ko inumpisa na gawin ito at kung paano ko siya naalagaan na maigi. Kasi ito bonsai. Ito mga almost 15 years na sa akin ito. Ito hindi grafted, rooted ito. Bridal white. Wala pa yung grafted dati. Ito yung maunang-una kong bougainvillea. Ito hinukay ko sa lupa, inilagay ko dito. Parang bonsai ang nangyari sa kanya. Makita nyo yung puno niya. Ayan. Ayan, isi-share ko sa inyo kung paano yung ginawa ko at paano ko inaalagaan ito. Na-maintain ko ng ganong katagal na napapabulaklak ko pa rin ng napakarami. Makita ninyo, oh. Sobrang dami ng bulaklak. Ito hindi pa masyadong full bloom kasi marami pang maliliit. Ang ginawa ko lang una-una dyan niya, sabi ko, ito rooted. Hinukay ko, pinagkasya ko siya dito sa kawapat, ganito. Nung una-una, nililim ko muna ng mga 20 days ganoon. May marami ng usbong. Pinainit ko na. Pwede na, ayun, tuloy-tuloy na siya. Ang tagal na nito eh. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, pag-aalaga, para na-maintain ko na namumulaklak na ganyan. Saka napapatagal ko ang bulaklak na ganito. Ang matagal ang bulaklak nitong mga bridal white na to. Pagka tatapos na mamulaklak na ganito, siyempre yung mga ganyan na kontrol ang ugat, dapat nating aabonuhan. Pagka hindi natin inabonohan, nasakto yung abono, hindi natin siya mapapabulaklak, hindi natin siya mapapalusot. Kasi siyempre kung ganyan yung mga kontrol yung ugat niya, ganito lang kalaki, napapabulaklak mga natin ng ganito karami. Alam niyo, sa totoo lang, nilalagay ko dati pa na ginagawa ko noon pa, kasi yung abono na ginagamit ko na triple 14 saka urea, noon pa yan, matagal na yan, gamit ng mga magsasaka o yung mga magsasaka gamit yan. Siya ko pinaghahalo yung urea sa triple 14, pinaghahalo ko sa lagi, 50-50 siya. Lagi ko siya nilalagyan dito lang sa ako, mapapagilid ko lang dyan, saka ako didiligan. Kasi kailangan natin ng urea kasi ito kontrol yung ugat niya. Hindi kagaya ng mga malalaki yung pot o kaya naman yung naka-ground na malusok siya, nakakakuha siya ng sustansya kasi malaki ang pot o kaya naka-ground. Ito kontrol ang ugat, kaya kinakailangan natin hindi pa na triple 14 lang lalagay natin. Haluan natin siya ng urea kasi yung urea pampalusog yan, pamparami ng sanga. Makita nyo, marami siyang sanga, kaya kung marami siya kung mamulaklak. Ayan. Saka sariwang-sariwa siya, oh. Diba? Press na press yung mga bulaklak niya. Ibig sabihin, pagka ganyan, malusog yung halaman. Yan ang ginagawa ko dito. Pagka sa sa pagdidilig naman, dinidiligan ko siya pagka ikalawang araw, pero kung sobrang mainit, nakikita ko nadadry siyang masyado, dinidiligan ko siya ting hapon. Maganda kasi yung magdilig paghapon, magbasa, iinit na naman. Ayun. Basta ang ginagawa ko, sa hapon ko sa dinidiligan, pero dito lang sa puno niya. Kasi napakatanda na nito eh. Halos kasama na namin ito nang napakatagal na. Nakita nyo. Yung kawapat din niya, matibay yan. Yan pa rin siya. Ewan ko, napalitan ko na rin nata yan kasi dati nabagsak ito. Nabagyo, mabiyak. Kaya pinalitan ko na panibagong kawa. Mapansin nyo sa mga bougainvillea, kaya napakaganda na alagaan niya, di bonsai. Pakita ko sa inyo yung puno. Makita nyo yung puno niya. Masabihin niya mamamatay na, tinan mo, ayan na.
Iba-iba na ang ano, ang korte niya, oh. Oh. Nakagabuan lang yung ugat niya, nakatutok lang dyan. Parang bulok na ito mga ito, pero hindi. O ayan, oh, may nagtatanggal pa. Sariwang-sariwa pa siya. Yan ang kagandahan sa ano, sa bougainvillea. Tanaw mo lang parang mamamatay, pero hindi. Kita nyo, fresh na fresh naman yung mga bulaklak niya, oh. Paano ko naman napapatagal ng gusto na ganito yung bulaklak niya? Ito, matagal ang aabutin ito. Basta ito, pagka magdidilig kayo, huwag niyong sosobran sa dilig na yung laging basang-basa lagi yung ano, yung pot niya. Yung sakto lang. Mapapansin niyo naman yan pag diniligan niyo na isang tabo na kanyang basa. Kunwari, bukas, malamig ang panahon, naulan naman, huwag niyong didiligan. Kasi ito nangyayari pagka kung sobra sa dilig o kaya naman na sobrahan sa tuyo, doon mabilis na malaglag yung bulaklak. Mapapatagal nyo yung bulaklak nito kung mamimaintain niyo yung gustong-gustong basa lang ng kanyang lupa. Kung sobra sa dilig, ayaw din. Kung sobrang dry, ayaw din. Madali naman yan, makikita nyo naman sa lupa niya kung sobrang dry na. Ito, makita nyo, parang dry na pero hindi. Medyo basa-basa pa rin yung kuwan niya. Hindi naman basang-basa, nakita nyo tuyo ibabaw, oh. O, di ba? Kasi diniligan ko ito. Na-maintain ko naman ito na yung shape niya. Kapag tapos na mamulaklak, kunyari, tapos na mamulaklak ito, kung pwede natin natanggalin yung mga dulo-dulo lang. Huwag na natin sasagarin pagka ganitong mga bonsai na matagal na. Huwag na natin sagarin ang ano, ang trim niya kasi nakakapanghinayang naman. Konti-konti lang nagtitrim tayo pero mini-maintain lang natin yung shape niya. Ganyan. Diba? Ang ganda. Ang daming bulaklak, oh. Kasi noon hindi pa uso yung grafted. Wala pa rin Yaramila noon. Pero hanggang ngayon, ang ginagamit ko pa rin yung dating na kasanayan ko na. Sa tinagal-tagal nung pagga-garden ko. Yun lang naman ang ginagamit dati, triple 14, urea, yung mga sulfate na yan. Ayun, nakasanayan ko na yung pag-aalaga dito sa bougainvillea na ito. Sobrang ganda. Minamana mo naman yung 15 years na magkasama kami nito. Yung nga palang pag-aabono, ma-share ko sa inyo ng gusto. Yung pag-aabono, nasa timing din yan. Hindi yung basta yung abono ka lang ng abono. Kasi pagka hindi naman kailangan ng halaman mo na mag-abono, huwag mo lalagyan ng abono, siyempre. Kasi makakasira lang. Kagaya ngayon, yung mga dami niyang bulaklak na yan, abonuhan natin. Hindi na kailangan ng abono nito ngayon. Kasi ang daming bulaklak. Pag nag-abono ka dyan, baka malaglag o kaya magdahon. Maglalaos kagad yung bulaklak niya. Hayaan nyo lang siya na mamulaklak pagkatapos nung pamumulaklak niya. I-trim nyo ng konti. Pagka natapuluhan nyo, huwag naman yung sobra-sobra. Mga 20 days, mamumulaklak na naman. Ganun lang pag-alaya dyan sa mga bonsai. Kasi tawag ko dito bonsai na kasi tatagal na rito. Ano na po. Bonsai na yan. Pero rooted dito. Walang ganda, diba? Ikutin natin ng konti dito sa taas. Dito. Kita nyo, punong-puno siya ng bulaklak, oh. Ito, maliliit pala yung mga ibang bulaklak dito, eh. Hanggang nagtatagal ito, mawawala yung dahon nito. Magpupuro bulaklak na yan. Diba? Ang ganda. Ito na lang ang video ko sa inyo na ito. Nasabi ko na sa inyo yung mapanood nyo sanang maigi lahat para yung pag-aalaga dito sa mga ganito na bougainvillea ay matutunan ninyo. Laging may bulaklak, saka ma-maintain nyo na buhay siya. Kasi yung iba, pag sobrang matagal na, nagsusugi, di ba? At nasisira yung puno. Hindi.
alaga lang. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood ng natin. Bye-bye.